Matapos po ang halos 5 taon na laban or 5 years na laban, tuluyan ang natapos po ang kaso ni Ripple laban sa US SEC. At mismo si Ripple CEO Brad Garlinghouse ang nagbigay ng malinaw na paalala kung gaano po kalaki ang naging epekto ng regulasyon sa presyo at posisyon ni XRP sa market. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin nito para kay XRP at ano ang maaring mangyari sa kanyang kinabukasan? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang sinabi ni Ginoong Ripple Brad Garlinghouse. Yan, check po muna natin kasi may pinost po si Ginoong John Square dito. Ayan, sa mga sinabi or inilabas na pahayag ni Ginoong Brad Garlinghouse. Kaya panoorin po muna natin. Ito po ay 40 seconds. Yeah, so what's affecting the price of XRP has been the SEC. People forget, frankly, before the SEC got involved in the crypto markets, XRP was the second most valuable digital asset, ahead of ETH. And then the SEC got involved and said, hey, we think ETH is probably okay, and ETH went up. And then they sued Ripple, and XRP went down. You know, this is not how our government is supposed to work. We're supposed to have a level playing field and have equal opportunity. We shouldn't have our government picking winners and losers in this regard. We think in the long run we'll prevail, and that'll sort itself out. But for now, it's frustrating for the community, and I like the way you characterized it, for the XRP family. Do they? Yeah. So what's a Paliwanag po natin kung ano po yung kanyang mga sinabi rito. Yan, si Ginong Brad Garlinghouse ay nagpahayag po rito ng isang matinding paalala. Ayan, ayon sa kanya, bago pa man makialam ang SEC sa crypto market, si XRP ay nasa ikalawang pwesto bilang pinakamahalagang digital asset, mas mataas pa kaysa kay Ethereum. Ngunit nang magsimula po ang kaso laban kay Ripple, bumagsak si XRP at nawala ang kanyang dating pwesto. Ibig sabihin, hindi po fundamental problem ang dahilan, kundi kung bakit bumaba ang presyo at ranko ni XRP, kundi dahil po sa regulation. Malaki ang epekto nito dahil ipinakita po nito na kahit gaano kaganda ang technology or demand, kapag may regulasyon na pumipigil, maaaring bumagsak po ang market price. Sa madaling salita, si XRP ay biktima ng regulasyong hindi po malinaw. Ngayon ay paano po natapos ang kaso ni Ripple laban sa US SEC? Nito pong August 7, 2025, pareho pong inatras na ng Ripple at SEC ang kanilang mga apila sa US Court of Appeals for the Second Circuit. At nitong August 22, pinirmahan na po ng korte ang joint dismissal. Ibig sabihin, opisyal nang tapos ang kaso. Para po sa XRP community, ito ay isang malaking panalo dahil halos 5 taon silang nabuhay sa ilalim ng matinding legal na dilim. Ngayon ay malinaw na. Tapos na po ang saga na ito at wala nang sagabal na kaso na siyang naglalagay ng hadlang sa kanyang galaw sa market. Ang market impact po nito sa presyo ay agad na nakita. Tumalon agad itong si XRP sa pagitan po ng 4 hanggang 13% sa iba't ibang mga exchanges. Kapag natatapos ang isang matagal na kaso tulad nito, natural po na magbabalik ang confidence ng mga investors. Ngayon ay ano po ang nananatili mula sa desisyon ng korte? Kahit tapos na ang kaso, may ilang pong bagay na nananatili pa rin. Una, kailangan pa rin pong magbayad ng Ripple ng $125 million na civil penalty, which is according sa mga ibang news ay tapos ng nabayaran ng Ripple ito. Pangalawa ay may injunction pa rin sa ilang mga institutional sales. Pero ang pinakamalagang bahagi po dito ay ang ruling ni Judge Annalisa Torres noong July 2023. Ayon po sa kanyang decision, ang secondary sales ng XRP sa exchanges ay hindi po maituturing na securities transactions. Ngunit ang institutional sales
yan ay lumabag sa securities laws. Ang impact po nito ay napakalaki dahil malinaw po ngayon para sa mga traders at exchanges na hindi security sa XRP kapag nasa secondary market. Nagbibigay po ito ng proteksyon at klaridad or paglilinaw sa mga retail investors. Ngunit sa kabilang banda, pinapakita rin ito na dapat maging maingat si Ripple kapag direktang nagbebenta sa mga institutions. Ano naman po ang ibig sabihin ng ruling sa crypto industry? Ayan, hindi lang sa XRP ang apektado rito. Ang desisyong ito ay nagsisilbi pong precedent o gabay para sa buong crypto industry. Dahil malinaw na sinabi ng korte na ang secondary market trading ng cryptocurrencies ay hindi agad maituturing na securities transactions. Ito ay magbibigay daan para sa mas malinaw na regulasyon sa hinaharap at maaring maging proteksyon din para sa ibang crypto projects. Ang posibilidad ng pagkakaroon ng mas malinaw na batas ay maaari pong magbukas ng mas maraming pagkakataon tulad po ng ETF at mas mataas na institutional adoption. Para sa market, ito ay nagdadala ng bullish sentiment dahil kapag may regulatory clarity, mas marami pong investors ang nagiging confident na pumasok. Ano naman po ang market reaction matapos ang case dismissal na ito? Kagad po na nag-react ang presyo ng XRP matapos ang announcement. Nakita natin ang 4 to 13% increase sa loob lamang ng ilang oras. Para sa mga traders, ito ay isang sinyalis na buhay pa rin ang market ng XRP. Ang pagtaas po ng presyo ay nagpapakita na maraming investors ang matagal nang naghihintay ng ganitong balita. Kaya sa pagtatapos po ng kaso, mas malaki ang posibilidad ng pagbalik ng XRP sa mga major listings at mas mataas po ang chance na mapasama ito sa mga financial products gaya ng ETF. Kaya ang impact po nito ay hindi lamang po pansamantala. Kapag nagpatuloy po ang adoption at partnerships ni Ripple, maaaring makita po ulit natin sa XRP na lumapit sa kanyang dating pwesto sa tabi ni Ethereum. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng comeback ni XRP? Ayan, nung panahon bago ang kaso, si XRP po ay halos ka-level ni Ethereum pagdating sa market cap. Ngunit bumagsak po siya dahil sa regulatory issues. Ngayon na tapos na ang kaso, may pagkakataon po ulit si XRP na ipakita ang kanyang lakas. Hindi pa sigurado kung makakabalik siya sa dating position bilang top 2 crypto. Ngunit malinaw na ang runway ay bukas na. Maaari na po siyang mag-focus sa adoption, partnerships at lalo na sa cross-border payment solutions na siyang core mission ni Ripple. Kung tuloy-tuloy ang support ng community at lumaki ang institutional interest, hindi malayong makabalik sa XRP sa mas mataas na ranko sa market. Yan, bilang panghuli, para sa akin, ang pagtatapos po ng kaso ni Ripple laban sa SEC ay isa po sa pinakamalaking turning point para kay XRP. Ipinapakita po nito na hindi ang kakulangan ng utility ang dahilan ng kanyang pagbagsak, kundi ang regulasyon. At ngayon, tapos na ang laban, mas malaki po ang chance para sa kanyang comeback. Kaya naniniwala ako na magiging mas malinaw po ang daan ng crypto industry dahil sa precedent na ito. Ang tanong na lang ngayon ay kung paano po gagamitin ni Ripple ang bagong kalayaan para palakasin ang kanyang adoption. Kung magpapatuloy po ang momentum, posible po nating makita sa XRP na muling babangon at makikipagsabayan sa mga higante ng crypto market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.